So napakarami mga par, 4.9 million mag-expire. Ipagpalagay natin na medyo kalahati lang dyan mga pardo, makapag-apply sila. Kalahati lang dyan 4.9 makapag-stay, tapos yung mga makaka-uwi. So napakarami pa rin, no? Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Yo, what's up mga par? Good morning, welcome back to my channel again, no? So, yun, dito ulit tayo mga par, pasok ulit tayo. Nagkaabang tayo ng bus. Maaga pa tayo eh. Yun, wala pang alas 6 mga par, no? Tignan natin yung weather ngayon. Maganda ang weather ngayon mga par, no? Hindi malamig, hindi masakit sa kamay. So yun, plus 3 plus 3 feels like 1. So kaya ayan, palabas yung kamay natin, hindi mahapdi. Maganda ang panahon mga pa, no? So yun, no? Kagabi may bisita nga kami, mga kaklase nung asawa ko, no? Mrs. Nagbanding-banding sila dun sa bahay. Nagluto lang kami ng konti. Tapos may dala rin sila pagkain mga par, no? So ilan lang naman sila? Ano ba yan? 5? 5 lang, tapos may humabol pa mga par na 2. Yun, sobra pa nga yung pagkain namin. Kahit konti lang yung naluto mga par, sobra pa. Ayun, nagkakwentuhan sila, banding nga sila. So yun, magandang gawain yung mga par, no? Yung mga ganun, para maging close sila. And soon, pagka may mga ano na sila, trabaho sila, contact siguro sila, mag-bonding din yun. Maganda yun mga par, no? Nakapag-start ka ng mga kaibigan dito. Siyempre, pipiliin mo rin mga par, kasi hindi naman lahat magandang samahan. So nasa sayo na yun, no? Kung sino yung mga sasamahan mo dito mga par, no? So ayun, ako naman hindi ako nakisali sa kanila mga par kagabi, kasi syempre puro babae sila, all girls lang yun eh. Usapan nila yun eh. Kaya nandun ako sa gilid. Pagka may ano lang, may i-assist yun, nandun lang ako. Ayun, nag-enjoy sila mga par, no? And ayun lang, pati si Mrs. nag-enjoy din. Mga ano nila, usapan nila. Siyempre usapang school yun mga par, no? So ayun, today's Monday mga par. So inaasahan natin na maging magandang panahon sana ngayong week, para
tayo masyadong mahirapan. And ayun, maraming salamat ulit sa mga nag-comment and nag-likes sa ating previous upload mga par. So yun, marami din ng nag-comments, no? Tapos natin pinagpapasalamat at nagbigay sila ng kanilang mga iba't ibang komento. Ayun mga par, mag-comment lang sa ating vlog, no, sa baba. May mga may share din kayo, no, sa ating mga nagbabasa ng mga comments mga par, no. Malaking tulong yan kasi dito sa Canada talagang dapat tulungan lang tayo mga par. Kasi huwag tayo magpa-stress, no, dahil sa dami ng mga rules na lumabas, no, mga bago. So sabayan-bayan ng mga mahirap paghanap ng trabaho, may problema tayo sa pinansyal, no. So ganun talaga mga par, laban lang kasi nag-uumpisa pa lang naman tayo eh. So yun, talagang natin na mga par na mahirap, at least nakapokus lang tayo mga par kung alin yung importante, no, kasi limited pa yung natin, yung pera, kasi sa tulad namin nga wala yung nag-work, kaya medyo ipit mga par. Pero siyempre taste lang, pagdating ng panahon mga par, magiging okay din ang lahat, no? Magiging maayos din. Importante nakaka-survive mga par. So wala pa yung bus, no? Ewan ko kung bakit wala pa yung bus. So yun, good morning mga par, no? Sa lahat ng nandito sa Canada, sa lahat ng lumalaban pa rin sa kanilang mga status, good morning sa inyo. And patuloy lang tayong lumaban mga par, no? Sana talagang magkakaroon tayo ng na magandang buhay dito mga par, sa tingin ko lang. Ayun, may mga nag-comments din sa akin na magagandang comment, no? Ayun, maganda rin yung pananaw natin sa buhay, and soon magiging okay din ang lahat, no? So yung mga comments na yun mga pares, talagang masarap pakinggan, no? Nakakagaan sa loob, no? Kahit marami kang iniisip, pag nababasa mo yun, no, talagang maganda, parang namomotivate ka. So mga ganong mga komento, mga Pilipino nag-comments mga par, no? Maraming salamat. Napakalaking tulong po yung ganong comments mga par pag nababasa ko, no? Siya, nakaka-motivate, no? So yun, may mga negative comment naman, pero yung kasama yun mga par sa ating sa buhay, no? So andito na yung bus. May uli mga par, tayo magpintuhan. Tayo dito. Nice. Good morning mga par. Maaliwalas ang panahon, no? Maaliwalas ang lugar mga par. Walang kasnos, no? Diba? Parang spring lang. So yun, good morning mga par, no? Dito na tayo sa trabaho. So today's Monday mga par, and umpisa nga ng araw sa isang buong linggo mga par, no? So ayun, nakita nyo naman sa thumbnail mga par, no? 4.9 million daw yung may expired sa 2025, no? So napakadami pala talagang so bukod doon sa mga backlogs pa mga par, no, na mga pending pa, no, kasi maraming naghihintay rin ngayon ng mga result nila eh. So meron pa palang may expired na mga
visa ngayon, no? Next year, no? 4.9 million. So malamang mga par, mag-a-apply yan kung anong mga plano nila, no? So i-apply nila yan, nilalaban din nila yan mga par. So malamang matatambak, no? Matatambak sa kanila, no? Siguro may mga plano sila dyan mga par, no? Mayroon silang ano para mailabas ng mas maaga yung resulta, no? Yun, kasi yun nga, yung iba mga par, no, 6 months yung lalo sa PGWP pag nag-apply ka, ang tagal bago lumabas mga par, no? Kaya siguro marami din yung nire-review nila, no? So yun, siguro meron yan silang team na titingin siguro sa iba't ibang mga visa, no? And hindi natin alam yung proseso mga par, no? Ang sa part lang natin mga par is mag-comply tayo ng mga requirements na kailangan na nakalista doon, and then i-lodge natin, magbayad tayo nung may bayad kasi yun mga par, yung sa visa, and then yun, waiting game na, maghihintay na tayo. So yun, ayos din naman din mga par, no? Kasi pagka once na naipasa mo, tulad ng pagka nagpasa ka ng PGWP, once na naipasa mo and nag-reply sila, nag-confirm sila, no, na na-receive nila, so naka-implied status ka ng mga par, no? So pwede na kayo magtrabaho, no? Dalawa kayo na mag-asawa, pwede na kayo magtrabaho habang naghihintay ng resulta. So regardless kung matagal pa yan mga par, at least tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nyo. And yun, hindi siya, kasi sa amin mga par, no, 2 years yung pinag-aaralan ni Mrs. So mayroon siyang 3 years PGWP. So pag nagpasa kami ng PGWP, tapos nag-reply sila and naka-implied status na kami, kahit matagal lumabas yung ano mga par, at least tuloy-tuloy yung trabaho namin, and hindi pa rin nababawasan yung 3 years mga par, no, hanggang hindi lumalabas yung resulta. So doon na magsisimula yung 3 years mo paglabas ng resulta. So kung labasan ka ng result after 6 months, so nakapagtrabaho ka ng 6 months mga par, no, maganda rin, may magandang ano rin, no, may magandang bigay din, no, parang ano na lang ng Canada sa iyo yun, no, parang extra, no, parang nagiging ano sa iyo kung ma-approve ka, naging 3 years and 6 months mga par, no. So yun, 6 months maganda yun, kalahating taon din yun, no. Parehas kayo magtatrabaho, kayong dalawa, so kumikita kayo. So pag na-approve, lumabas yung resulta nyo, after 6 months, doon pala mag-uumpisa yung 3 years nyo. Pero yun, naka-gain ka na na experience na 6 months, no, kayong mag-asawa. So yun, may maganda ring nangyayari mga par, no, sa paghihigpit. Meron din talagang hindi lang puro pangit ang puro negative pala yung mga par, yung dapat mong makita, no. Mayroon ding maganda na pag may nilabas sila, mayroon ding magandang naidudulot, no, yung paghihigpit, no. So yun, gaya nga nasabi ko, yung paghihigpit kasama talaga yan mga par, kasi nga sa dami na nga, siyempre ang Canada, inaalala nila yung mga talagang mga citizen na dito, mga PR. Gaya nagka-problema ng trabaho sa housing, so binabalanse din nila mga par, no, talagang para pantay-pantay, no, hindi mahirapan yung sa side dito sa may mga citizen, mga PR. Siyempre sila yung talagang may papel dito, may status mga par, no, na talagang mag-stay, no. Kami naman dito sa side namin, sa mga temporary foreign worker, yung mga dependents ng study permit, so mayroon din silang ginawa, no, para hindi rin kami kawawa, no, dahil sa dami ng dumagsa mga par, no, mahirap nang maghanap ng bahay. Yung housing nga yung nagiging problema kasi sa dami mga par. So yun, pag tinignan mo yung pag-iigpit, parang sinabi mo na parang ayaw na nila, pero syempre kailangan nilang gawin yun mga par, kasi pag dumagsa,
eh paano na, diba? Wala nang trabaho, yung bahay, so mahihirapan din yung mga parating mga par, no? So parang ganun din yan, parang sa mga future international student yan mga par, no? Pag naayos naman yan mga par, sigurado babalik na yung mga rules siguro, no? So, pag naplansya na yan lahat and maayos, may mga housing na, may mga trabaho na, o di ba? Babalik rin siguro kasi yun nga, may nakausap ako mga par na sabi, naghipitid daw noon kasi nga dahil daw sa ganyan, bumalik din nung naging maayos mga par, bumalik din. So yun yung inaasahan natin, no, na sana taste mo na ngayon kasi talagang mahigpit, no, pero pag naayos, pabalik din sa dati. So tiwala lang mga par, no. Siyempre tayo naniniwala din na nandito na tayo sa Canada, no. Mabibigyan tayo ng mga magandang balita na nalalabas next year, sana no, fingers crossed, no, sana. So kahit ano pa man yung balita mga par, susunod tayo, wala tayong magiging problema dyan, no? Kasi sa tingin ko naman para sa kaayusan yan and para maging maayos na yung lahat dito sa Canada, no? So yun lang mga par, bis mo na ako. Uwian na mga par. Madilim na. 4 pa lang. 4:30 pa lang mga par, madilim na. Ganun talaga. Christmas na sa kanila madam, oh. Ganda na ang dekorasyon nila. Sana all. Gandang building to. Yun, sarap ng panahon ng mga par, no? +7, diba? +7 mga par. Sa walang kalamig-lamig, oh. Sarap. So ayun mga par, natapos na yung isang araw, isang Monday. 4 na araw na lang yung ginagawa dito, matagal na to. Parang nagbuhukay sila mga par dito. Ayun, ang construction matagal na yun. So yun, lalakad na tayo pa uwi mga par, no? So dito sa may Shepherd dyan kasi sasakay akong bus. So maaga pa eh, maya pa yung bus eh. Traffic pa. Kala ko yun na yung bus ko. Square 1 pala yan. Mga par, habang wala pa yung bus, pintuan muna tayo, no? Hindi muna ako magtago sa Tim Horton kasi hindi naman malamig eh. Sakto lang. So ayun, no? Nakita nyo mas thumbnail ko mga par, no? Ikwento ko na kanina yun, yung 4.9 million na expired visa sa 2025, no? So napakarami mga par, no? 4.9 million mag-expire. Ipagpalagay na natin na medyo kalahati lang dyan mga par, no? Makapag-apply sila, kalahati lang dyan. 4.9 makapag-stay, tapos yung mga makaka-uwi. So napakarami pa rin, no? Ayan, yun nga, isang problema mga par, no? Kung paano papauwi ng Canada, no? Kasi nangangailangan din mga par ng malaking budget, no? Yun nga, yung may gastos
about isang tao na papauwiin mga par. So ayun, siguro naman may plano yung Canada dyan mga par. And syempre yung fans niyan kailangan siguro may plano na sila dyan mga par. Naghahandaan na siguro nila yan kasi talaga expired visa, hindi sila nakakuha ng status, talagang uwi sila mga par, no? Talagang hahanapin sila dito sa Canada and papauwiin talaga yan kasi wala ka ng status dito sa Canada mga par. And kung ako nasa kalagayan nila mga par, no, mag-voluntary na rin ako uwi siguro para sa akin, no? Kasi mahirap dito mga par. Kung magtago ka na magtago, hindi maganda. Ayun nga, sabi ko nga nakaraan na maaari kang abusuhin mga par pag wala ka ng status dito. Nagsisikip ang mundo mo dito mga par, no? Kasi abusuhin ka na sa sweldo. Siyempre wala kang papel, maaaring magrenta ka ng bahay kasi yung iba mga par naghahanap sila ng mga permit, no? Ano yung status mo, nagtatanong sila. So wala kang napakita. So diba? Tsaka mahuhuli ka rin mga par kung magtago ka rito. Mahuhuli ka rin, no? Kasi talagang lalabas ka hindi ka pwedeng hindi magtrabaho mga par, no? Kung wala ka ng status kasi paano ka makakasurvive dito kung hindi ka magtatrabaho. Mahirap na mga par, no? Kaya yun, good luck na lang sa lahat mga par, no? Yung nag-expired ng visa. Sana magawa ninyo ng paraan, no? Na makakuha kayo ng another visa mga par, no? Yung status dito napakasarap pag may status ka rito mga par kasi ano pa isa pa pala yun mga par, no? Yung health benefits, no? Healthcare nila dito kung wala kang status, wala kang health benefits, no? Eh paano pag nagkasakit ka mga par? So di ba? So napakaraming problema pagka ginawa mo yung mga par, no? Na wala ka ng status at nag-stay ka pa rito. So ayun lang. Yun, mag-iingat tayo palagi mga par. Sa lahat ng mga nakapanood ng aking video, mag-iingat palagi. And sa lahat ng nandito sa Canada mga par, good luck sa atin. And syempre tuloy pa rin ang laban mga par. Yun, hintayin ko lang yung bus mga par. And siguro mga par, dito ko natatapusin ang aking vlog, no? Kasi meron pa rin akong dadaanan na sa may tindahan, no? Ayun mga par, dito ko muna tatapusin ang aking vlog and we'll see you on the next one. Bye!